So, ayan. Good morning, engineering buddies. Here we go again, another day, another set of tutorials here in Engineering Mathematics, no? So, ayan, welcome back sa ating YouTube channel. And tara, let's continue lang natin yung naiwan natin dati pa. So, nasa analytic geometry pa rin tayo. Oh, by the way, just want to congratulate yung mga recent passes ng mga engineering board exam natin ng mga lately. Yung ECE, Electrica, and Civil Engineering Board exam, no? So, congrats sa ating mga bagong engineers, guys. So, sa mga nabalitaan ko, ah, medyo nag-upgrade yata yung sa math nila. Yung sa ECE yata dati is puro terms yung lumabas. Then sa electrical naman is more on advanced math, no? Yung mga engineering data analysis. So, siguro kapag try natin i-tackle yung mga recent board exam problems, yung mga trend ngayon sa board exam, no? Kasi itong mga topics na discuss, yung mga fundamentals ng engineering mathematics like algebra, hanggang nakarating na tayo ng analytic geometry ngayon is parang ilan lang lumalabas ngayon. Pero let's see, try natin i-tackle yung mga nag-trend na mga tanong sa board exam. No? So, pero, hindi naman kasi natin masabi kung ano yung mga lalabas talaga sa board exam, no? So, kailangan lawakan natin yung alam natin sa mathematics. So, hindi pa rin dapat natin kalimutan o i-disregard yung mga fundamentals ng engineering mathematics. Lalo na itong mga topics na to, is mga gamit din naman natin sa mga iba pang subjects in engineering board exam. No? So, tara. Solve na natin to. I believe ang naiwan natin last time is problem number 6. So, problem number 7 na to. Ayusin na natin. Problem number 7. So, the 2 points on the line, 2x plus 3 plus 4 equals 0, which are at distance 2 from the line, 3x plus 4 minus 6r. So, kailangan lang natin hanapin yung gagamit tayo ng ganitong formula, no? So, alam natin yung distance. Ang hinahanap kasi dito, the 2 points on the line, yung dalawang points daw sa line na 2x plus 3y plus 4, ay may distansang 2 from the line, 3x plus 4y minus 6. So, paano ba natin i-ano to? So, draw muna tayo ng Cartesian plane. Burahin ko muna pala to. Ito. Okay. Yan. Yan. Let's draw the Cartesian plane here. And then, meron daw line dito. Let's say ito siya. No. Itong line na to, fill natin ng red. And let's say ganyan siya. Yan. May line na pa ganyan. Tapos, may existing line.
Yan. So, sana natatandaan nyo pa itong formula na to, positive, negative. So, yung A natin dyan is 3, B is equal to 4, C is equal to negative 6. So, yung distance na may 2 daw, then, ano yung A natin? A natin is 3x1 plus 4y1 minus 6 all over positive, negative 3 squared plus 4 squared. So, simplifying, makakuha tayo dyan ng 3x1. Hindi ko na ipapakita, guys. Pero simplify nyo lang yan. Equal to 6 plus or minus 10. So, para may equation 1 tayo dyan. Okay? So, nagmula lang para sinimplify to. Itong positive, negative sign na to. Ito. Ay, ito siya. Okay? Yan, okay? Sana di kayo nalilito dyan. Next. Ano pang next natin? Since yung point na tong x1, itong hinahanap nating point na to, naglalay siya dun sa 2x plus 3y plus 4 equals 0. Then, itong 2x plus 3y plus 4 equals 0. Meron tayo makakuha tayo ng equation 2 dyan. Is equal to negative 4. Yun, may equation 2 tayo. So, calculator na lang to. 2 equations, 2 unknowns. Makakuha tayo ng dalawang value dyan. Kasi may positive na, gamitin nyo muna to. 3x plus 4y is equal to 6 plus 10 is 16. Tapos ito. Tapos 3x plus 1. 3x1 plus 4y1 is equal to 6 minus 10 which is negative 4. Okay, sana nagigets nyo. Tapos yun nga, makakuha tayo ng values dyan. Alam ko magagaling naman ito mga engineering ano natin. So, iwan ko na sa inyo yung pagsosolve ng ano na yan. Makakuha tayo ng dalawang sagot, no? Yung 64, negative 44, and 4, tsaka negative 4. So, yun ang sagot natin, guys. Okay. So, recap lang, ano bang ginawa natin? Parang in-illustrate lang natin yung dalawang line tsaka yung point na yan. Yung distance ng dalawang yung point daw dun sa 2x plus 3y plus 4 ay may distance na 2 mula dun sa line na 3x plus 4y minus 6, which is ito ang nasa drawing natin. Then gumamit lang tayo ng distance formula between point and a line. Tapos gumawa tayo ng dalawang equation. 2 equations, 2 unknowns, makakuha tayo ng sagot. And I believe ang sagot na to ay letter D sa ano natin. Yan. Okay. So, next problem tayo. Problem number 8. Isilang natin. So, problem number 8. The slope of the line 3x plus 2y plus 5 equals 0 is, so, napakadali na to. Gamitin lang natin itong formula, itong equation ng line na to. Y is equal to mx plus b. So, yung line down na 3x plus 2y plus 5 equals 0. Para natin ko convert. So, 2y is equal to negative 3x minus 5. So, y is equal to negative 3x over 2 minus 5 over 2. So, ito yung slope natin dyan. Base dun sa y is equal to mx plus b. Yan ang slope natin. Okay? Sana itong mga basic na to guys is hindi nyo na siya makaligtaan kapag lumabas sa board exam, no? So, pamigay na itong mga ganitong problem. So, negative 3 over 2. Yan ang slope natin.
So, next problem. Yan. So, hinto muna tayo dito guys sa problem number 8 na to. So, ang mga next problem natin. So, abangan nyo yung mga next problem pa natin sa points, line, and circle sa mga susunod pa nating tutorials, no? So, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating tutorials. Guys, follow din pa rin ako sa TikTok. I-upload natin sa TikTok to mga problems na na-solve natin. So, yan. So, kita-kits sa mga next problems natin hanggang sa dumating tayo sa iba pa nating subjects, no? So, happy learning, keep watching, and Padayon Engineers.